Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News! Magandang umaga po, Balon Bayambang! Welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng ating programa, ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan, ito po ang Bayambanggen News Live! Ako po ang inyong host, Rafael Lemueco Saigong, Supervising Tourism Operations Officer and Chairperson ng Bayambang Poverty Reduction Action Team na nariritong muli para ihatid po sa inyo ang mga napapanahong mga updates at kaganapan dito sa ating bayan. Bago po lahat yan, hayaan niyo po munang batiin ko ang mga sumusunod na mga kasamahan po natin sa lokal na pamahalaan po ng Bayambang. Sa pangunguna po ng ating pumbutihin at mapagmahal na alkalde, Mayor Cesar Tirado Quiambao. Siyempre, kasama rin po natin ang ating pong kasangga sa Sangguniang Bayan na pinangungunahan po ng ating Vice Mayor Raul Arsabangan at mga miyembro po ng konseho. Nariyan po si Councilor Philip Dumalanta, Councilor Benji De Vera, Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio, Councilor Melvin Boying Junio, Councilor Joseph Vincent Ramos, at Councilor Martin Tirado II. Kasama rin po si Councilor Levinson Jesus Uy. Kasama rin po natin na nagpahahatid po ng Total Quality Service ay ang atin pong Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Rodelito Bautista, at ang atin pong kasangga naman po sa atin pong mga Sangguniang Kabataan Federation President, Honorable Gabriel Tristan Fernandez. Mga kaibigan, binabati ko rin po lahat ng mga masisipag at napakagaling po natin mga department at unit heads sa pangunguna po ng atin pong napakasipag na Municipal Administrator, walang iba kundi si Attorney Raimundo B. Bautista Jr. Mga binamahal ko rin pong mga kawani ng lokal na pamahalaan mula po sa iba't iba po natin mga opisina, dito po sa municipal compound hanggang po sa mga opisina po sa labas po ng poblasyon. Nandyan po ang ESWMO, sa may Barangay Duso, kasama po ang motor pool. Nandyan din po ang mga RHUs po natin na 2, 3 at saka 4. Binabati ko rin po ang ating pong mga kasamahan sa Bayambang Poverty Reduction Action Team, Municipal Tourism and Cultural Affairs Office, at ng Public Information Office sa pangunguna po ng ating pong Public Information Officer, walang iba kundi si Sir Resty Udon, at ang ating pong Media Affairs Officer, Dr. Leticia Ursua. Binabati rin po natin mga kaibigan ang atin pong mga kasamahan mula sa Team Magnificent, ang nagbibigay po ng kulay sa iba't iba pong mga programa ng atin pong proyekto, ng atin pong bayan. Nandyan po sa pangunguna ng atin pong pinakamamahal na First Lady at President po ng Local Council of Women, Mayora Nina Jose Quiambao. Kasama rin po ang may bahay ng atin pong Vice Mayor, si Madam Ian Camille Sabangan, sila Sir Jay, si Miss Patty, at si Ma'am Bonita Atienza Santillan, ang atin pong Chief Executive Assistant to the Office of the Municipal Mayor. Binabati rin po natin mga kaibigan ang mga nakikinig po sa iba't iba pong mga barangay, kasama po ang kanilang mga barangay officials sa pangunguna po ng atin pong mga punong barangay at mga SK officials. Binabati na rin po natin ang atin pong mga kasama sa mga non-government organizations na pinangungunahan nga po dyan ng kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, at iba't iba pa pong mga organisasyon at asosasyon sa Bayambang. Kabilang na po ang pinangungunahan nga po ng ating pong mahal na Mayora, ang Local Council of Women, Bayambang Municipal Council for Culture and the Arts, Senior Citizens Association, LGBTQ Association, at napakarami pa pong mga asosasyon at organisasyon at mga konseho na kasama po natin dito po sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng isang total quality service na tatak naman talagang Team Quiambao Sabangan. Mga kaibigan, binabati na rin po muna natin lahat ng atin po mga minamahal na mga kababayan, mga bayambanggenyos at bayambanggenyas na nasa iba't ibang parte po ng Pilipinas at ng mundo. Muli, isa pong magandang umaga po sa inyo lahat. Ang masanton kabusan ng sikinamin na imbag nga aldaw kada kayo amin apo kakabsat gagayam. Happy Friday po sa inyong lahat. Yan. So naman po ang inyong mga nakarang linggo. Ano? Tingnan nyo po si Sir Jay. Luluwa na yata yung mata. Parang masyadong busy ngayong week na to.
Alam niyo po, dito po sa lokal na pamahalaan po ng Bayambang, talaga namang lahat ay tuloy-tuloy, patuloy, dire-diretso po tayo nagbibigay serbisyo at patuloy pa rin po tayo nagtatrabaho para po mabigyan po ng magandang pamumuhay at magandang serbisyo ang atin pong mga kababayan. Sana nga po ay naging productive din po tayong lahat ngayong umpisa ng taon at sa buong taon ng 2021. Dito sa ating munisipyo, hindi po tumitigil ang total quality service anumang buwan at anumang araw po ng taon. Sa katunayan ay noong January 5 ay nagkaroon na po ng Executive Committee meeting sa pangunguna po ng ating pong butihing Mayor, Dr. Cesar Tirado Quiambao, kung saan pinag-usapan ng LGU department heads and unit heads ang mga kailangang gawin para sa ikakaunlad ng Bayambang sa taong 2021. Sa naturang meeting po mga kaibigan ay amin pong napag-usapan ang isa nga po sa kinakaharap po nating problema sa mga oras na ito ay ang infestation ng harabas o armyworms sa mga palayan or sa mga sibuyasan. Sa mga magsasakang bayambanggenyo, alam nyo po na ang munisipyo, alam po ng munisipyo ang inyo pong problema. Kaya nga naman po ginagawan po ito ng paraan sa pangunguna ng ating Municipal Agriculture Office ang kanilang head na si Madam Zaira Orpiano para po matulungan ang ating mga magsasaka. Bilang update na lamang din po, right after the Executive Committee meeting, ang atin pong mahal na mayor ay nag-donate po agad-agad ng halagang 350,000 pesos po para mabili ka agad ang mga lure trap na kakailanganin po ng atin mga kababayan. Maliban pa rin po dito, ang ating pong Municipal Agriculture Office ay talaga naman pong nakikipag-coordinate sa iba't ibang ahensya, national, regional, and provincial offices ng agriculture para naman po mabigyan po ng atensyon ang mga pangangailangan ng magsasaka, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan ng nasabi nga pong infestation ng harabas. May mga pag-aaral din po tayong ginagawa para talagang matulungan po natin ang mga magsasaka na sana naman po ay hindi na talaga masyadong magkaroon po ng malaki pa pong problema. Alam nyo naman po, noong 2018, if I'm not mistaken, ay talaga namang na-hit or talagang napatumba po ang ating pong mga magsasakang nagsisibuyas noong 2018 po. Noong 2019, medyo kumalma po tayo dahil nga po sa paggamit po natin ng mga organic na mga gamit para po maingatan po natin yung mga sibuyas na to. So ngayon naman pong 2020, kinakailangan na lang po natin na muling ibalik yung mga programa na yon at matulungan po ano nga po ba talaga ang sanhi ng harabas na ito. Pero ang malinaw po dito ay talaga naman pong lahat ng ahensya po ng munisipyo, lalong-lalo na po ang Agriculture Office ay talaga naman pong tutok na tutok para po matulungan ang atin po magsasaka nagsisibuyas at mga magsasaka po natin na maaari pong maapektuhan ng nasabi nga pong pandemya sa mga sibuyas. Bukod dito mga kaibigan ay napag-usapan din po ang iba't ibang mga programa ng munisipyo ngayong taon, kaya maghintay na lamang tayo dahil marami tayong aabangang proyekto para sa mga bayambanggen. Just to give you a very short lang po, pero sa mga darating po nating programa ay talaga naman pong hihimayin natin isa-isa ang mga programang gagawin po ng atin pong pinakamamahal na administrasyong Team Quiambao Sabangan. Mga kaibigan, alam niyo sa larangan po ng kultura at sining, malapit na pong umpisahan ang pagpapatayo ng atin pong museum. At syempre naman po, tatayo na rin po ang atin pong RHU5 sa may barangay Pantol at nakalinya na rin po ang atin pong RHU6 sa may barangay Mangayaw. At marami pa po mga infrastrukturang proyekto ang atin pong ihahatid. At marami rin po tayong mga pinaghahandaan. Alam nyo rin po sa naturang Executive Committee meeting ay atin na rin pong pinag-uusapan ang paghahanda ng lokal na pamahalaan sa pagkakaroon po ng mass vaccination. Sa naturang meeting nga po na Executive Committee meeting ay naitalaga ang hepe po ng Public Order Safety Office na walang iba kundi si Colonel Leonardo Solomon bilang mamuno sa task force bakuna na gagawin po ng atin pong lokal na pamahalaan na maya-maya po ay atin pong makakapiling at makakasama sa programang ito upang mas mabigyan po tayo ng impormasyon at iba pa pong mga detalye sa nasabing task force. Mga kaibigan, alam niyo po ang lokal na pamahalaan ng Bayambang sa pamumuno po ng ating mahal na mayor, 10 ng sangguniang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Raul R. Sabangan ay talaga namang tuloy-tuloy, walang patid na atin pong
bibigyan po ng pagkakataon na mabigyan po ng mas maayos na buhay ang bawat isa as we continue to fight poverty sa atin pong revolusyon laban sa kahirapan. Mga kaibigan, kung meron po kayong mga katanungan maya-maya at kung meron rin po kayong mga nais pong batiin, paki-comment down below na lamang po at gagawin po natin ng paraan na mabasa po natin ang iba't iba pong mga comments, mga tawag dito, yan o, namamatay at saka bumibiglang sumisindi po ang aming ilaw. May nagpaparamdam. Talaga naman pong sasagutin po natin at babasahin natin yung mga greetings po ninyo. Just comment down below. Maya-maya po at the latter part of our program, we'll be reading and we'll be answering all your questions and queries later on po. Pero sa ngayon, sa pagkakataon pong ito mga kaibigan, napakapalad po natin na makasama po ang atin pong hepe po ng Public Order and Safety Office ng lokal na pamahalaan ng Bayambang. Mga kaibigan, dito po sa Bayambang Gen News Live, atin pong mga kasama si Colonel Leonardo F. Solomon, ang hepe po ng Public Order and Safety Office po ng LGU Bayambang. Good morning, sir! Okay, Sir Paing, maraming salamat at sa pag-invite mo sa akin as one of the guests of your program. Ako rin ay i-greet ko rin yung mga nanonood sa programang ito ng magandang umaga, maayong buntag, kada kayo amin, masantos ya kabasan at si kayo amin. And po sir, kumusta po? Happy New Year po pala, Sir Colonel. Kumusta po ang bagong taon? Sir Paing, okay lang naman at during yung New Year's at saka Christmas, nandito tayo kasi tayo yung taong bahay, walang tao yung munisipyo, kaya tayo yung nandito. Actually, halos dito na kami natutulog pag walang tao kasi walang employee. Hawak na namin yung munisipyo. Yan, at yun sa papansin ninyo mga minamahal po natin mga kaibigan. Actually sila Colonel Solomon po ang aming pong tagapagbantay ng atin pong lokal na pamahalaan. And we're just very thankful po, sir, no? Na kahit na holidays, kahit na mga special occasions, talaga namang nagsasakripisyo kayo para po maprotektahan po ang atin pong bayan. Colonel, marami kasi nagtatanong, you are a new face dito sa LGU Bayambang. Ito lang pa siguro yung pinakamalaki nating avenue para mapakilala po natin si Colonel Colonel Solomon, sorry. Ngayon, sa pagkakaalam po ng lahat, si Colonel Solomon po ay isang retired from the Philippine Army. Tama po ba ako, sir? Sir, baka pwede nyo naman pong may kwento kung saan po kayo last na destino at ano po talaga yung pinaka-work ninyo sa Philippine Army para mas makilala kayo ng... Actually, Sir Paing, unang-unang destino ko is sa Kalinga, that is 1991-92. Hanggang naging kapitan ako doon kasi doon yung unang destino ko. Naghirap din ako kasi grabe yung panahon na yan na ang daming kalaban ng ating gobyerno. But because of my sacrifice, perseverance, I was adjudged as the best company commander during that time. And then after that, Sir Paing, I was assigned sa Metro Manila sa CMO School, at the same time personnel officer of Civil Military Operations Group. And then after that, napunta rin ako ng service battalion and napunta na ako ng Haiti. Sa Haiti, I was designated as the deputy commander. After that, mga 7 months, bumalik na kami rito. And then, immediately, I was assigned in Mindanao 2015. After 2015, bali, at 2009, na-assign ako doon. Bumalik ako dito sa Luzon 2015.
2015, I was assigned sa ARISCOM, Army Reserve Command, and designated as the executive officer sa First RCDG station in Manawag. Later on, I was designated again as deputy commander sa 5th RCDG in Bicol. 5th Regional Community Defense Group. So, nagtagal ako doon for almost 2 years. Then after that, binalik ako sa Pangasinan. Siguro sabi nila malapit na akong mag-retire. Kaya binalik ka na Kaya sa binalik bahay. na ako sa bahay. Opo. So lahat ng serbisyo ko is talagang hindi dito sa pinanganakan ko. Opo. Malayo. So sabi ko, when I was appointed as the Chief Puso, I am very happy to serve my hometown. Yan. Ngayon lang yung pagkakataon na yung natitira sa akin na hindi pagtanda is i-serve ko na lang dito sa bayan na pinanggalingan ko. Wow, so talaga naman po mga kaibigan, ang atin pong happy po ng Poso ay talaga namang halos buong buhay niya ay talagang nagbigay serbisyo sa militar ng atin pong bayan. And he's just very happy na at tayo rin po ay napakasaya din po na mabigyan po ng pagkakataon na makakasama po natin at magbigay serbisyo po dito sa atin pong bayan. Sabi nga nila, malay ko, pawilan kutan, tulungan ko. Colonel, sabi nga natin, halos kalahati ng buhay mo ay nasa pagsisilbi po sa militar. Ano naman po yung masasabi ninyo comparison ngayon dahil hindi na mga militar yung kasama mo, mga civilian na halos lahat yung mga kasama natin. Ano yung big difference or pagkakaiba na? Sir Paing, mas malaki kasi, challenging kasi yung ngayon kasi sa military, pag sinabi mong go lahat yan, walang Opo. tumatalikod. Sabi nila, obey first before you complain. Oo. So, takot din sila na hindi sumunod sa order kasi that is legal order. Opo. Dito naman sa civilian, I need to adjust kasi minsan may pakiusap. Opo. Oh, ganito. Hanggang matagal pa, kung minsan ako nang gagawa. Kasi, alam mo na yung tao dito, siyempre, hindi 24 hours na nagsiservisyo. Opo. Ano lang sila, talagang office hours sila. Opo. So, it is difficult for us to adjust. But anyway, kayang-kaya naman kasi sabi ko sa sarili ko, this is a challenge for me as a former military man. Kaya ina-adapt ko ngayon yung civilian. But I need na magsalubong din kami Opo. para sa ganun magiging hap-hap. Opo. 'Di ba? Tama. Magkakaroon sila ng military Experience. at saka doon sa civilian at least. Kasi alam mo naman sa tao kung mayroon akong alam na hindi nila alam. Opo. Mayroon din silang alam na hindi ko alam. Parang sharing. Oo, no? sharing. Pag yung sharing, nangyayari. magkakaroon tayo ng magandang resort. And I guess siguro para at least this is public order, di ba? Public order. Maganda siguro na ma-experience din po ng mga kasama natin. So, at syempre yung mga kababayan natin, yung disiplina na pinapatupad ng militar. I believe, lalo na ngayon na may pandemya, discipline talaga, di ba sir, yung kailangan ng mga... Sir, Marami kasi nagtatanong, pag poso, pulis daw yan. Pag pulis yan, poso din yan. Meron bang malaking difference po dito? At ano po ba, magkaiba po ba ang poso at PNP? Kung yung opisina po ninyo at opisina rin po ni Colonel Florentino, nagtutulungan po ba? Ano po bang relasyon ng dalawang opisina pong ito? Actually, yung pagkaiba, malaki. Opo. Yung poso, gwapo. Lagot ng Pero- Florentino. Pero yung police, mas gwapo. Okay. May kabig I'm pala. just kidding, but ang ang puso is limited lang yung police power niyan. Not like yung police na kahit na ibang lugar, may police power sila. Opo. So, ang puso is a force multiplier to help the PNP in maintaining peace and order Opo. within the municipality of Bayambang. Actually, I am very happy na yung
ginagawa ni Colonel Florentino, it is related to the military tactics. Kasi dinideploy niya yung police doon sa mga boundaries. Opo. Kaya nagkaroon ng kunting mga criminality dahil nasa wala sila sa urban. And then we also augment our POSO personnel doon sa kanila. So we have 16 barangays ng mga Boundaries pulis. po. Boundaries, mga pulis na nagmaman. Then ang tao ng POSO is 4 per barangay. Barangay. So almost 64, bali 64. Aside from that, yung POSO tinutulungan din yung mga less na hindi gaanong binabantayan ng pulis. Kami na yung nagpo-provide ng security with the help also with the barangay officials and the CBO. Katulad yung mga barangay, 7 lang naman yung barangays na nilagyan namin ng personnel ng POSO na walang pulis. Kasi wala na sila talaga, kulang na kulang. Opo. Pero at least ito yung kagandahan po, no, mga minamahal naming kababayan, na meron tayong visibility ng mga opisyal. Lalo na dun sa 16 po, may mga police, may POSO na. Sa mga, yung medyo maliliit naman po mga boundaries po natin, nandun naman yung mga POSO natin na talaga namang nagbabantay. Oo. At yun nga, totoo nga po yung nasabi po ni Colonel Solomon na because of that strategy na ginagawa ng POSO at ng PNP, umaba yung criminal rate po natin na dito sa bayan po. And napakarami na po nating mga achievements. And alam niyo po, si Colonel Solomon, more than 4 months pa lang yata, no, Colonel, na-appoint kayo dito sa LGU or 3 months. 3 months More than po. 3 months. Sir, with that very short time, ano naman na po yung mga masasabi natin mga na-implementa natin sa opisina ng POSO Chief? Within that period, yung 3 months na pag-upo ko sa POSO, unang-una is tinignan ko yung records ng mga tao. Kailangan ko kasing ano yung personnel records nila para at least malaman natin kung taga saan sila. In case of emergency kasi pag yung tao, alam natin kung saan natin dadalhin. Parang ganun. In case of emergency rin, masasabi natin sa pamilya nila, oy, ito yung nangyari sa asawa ninyo. At pangalawa, kaya inaayos ko yung database para sa record nila. Pangalawa, we also craft yung yung sa ambulance Opo. para hindi maliwanag. Mm-hmm. Walang pabor-pabor. Kung minsan kasi yung mga ambulance, 4 lang yan. Opo. 4 lang yan, serving 77 barangays. So, mas maganda kung dinala. Sabi ko, mas maganda kung dadalhin lang yung pasyente, idadrop yun, din kukunin na naman yung iba. So, lahat, makikita natin pag ganun, hindi yung naghihintay. Opo. So, with that, nagpalabas na ng executive with our recommendation, may executive order na ito yung ambulance policy. Oh. Then next is maliban dyan, Sir Paeng, mayroon din kaming ginawa na training sa mga traffic enforcer. Initial training for traffic enforcer in order to adapt yung traffic rules and regulation na at least pag tinanong sila, alam nila yung gagawin nila. Opo. Yung how to use, yung gagawin nila, yung ticket, yung how to give, yung mga tinitikita na tao, Opo. at least may paliwanag nila sa mga tao. Yes po. So sir, nasabi nyo nga po dito, yung training ng mga enforcers po natin, trabaho lang, ang trabaho lang po ba talaga ng POSO is yung mag-ayos ng traffic? Or ano ba talaga yung trabaho ng POSO, sir? Ano po yung mandato ng POSO? Okay, sa mandato ng POSO naman is unang-una sa POSO kasi to secure yung facilities Opo. ng local government units sa Bayambang and give security assistance sa mga employee para at least yung pag magtrabaho sila, wala silang iniisip sa safety nila. Opo. Okay, aside from that, Sir Paeng, yung market natin, tinutulungan din natin sila, lalo na diyan sa bagsakan. Sa akin. Kasi sobrang yung dahil sa COVID, 'di ba? Opo. Nagdikit-dikit na tinutulungan natin na mag-implement yung mga taga-market.
Para sa ganon, hindi na tayo babalik sa dati. Opo. Hindi na natin dapat na maranasan na i-lockdown. Correct. So ito ang ginagawa namin ay hindi para lang sa adhikain ng ating mahal na mayor but also sa kapakanan nila. Opo. So yun yung mga importante. Pangatlo, ito yung sinasabi ko na ginagawa ng security na yung nandito, lalo na yung nandito sa loob, Opo. not only yung traffic, mayroon din kaming mobile na umiikot dyan sa gabi. Katunayan nga, nakahuli kami yung mga sa curfew. May nagnakaw nga na balita natin yun. na kuha na hindi pa taga dito sa Bayangbang, taga other town. Yeah, so malaking bagay na napiprevent natin ito. Saka yung mga bata na pumapasok sa market na kunwari kumukuha ng mga karton pero ang intention nila kukuha. Ito kasi yung mga ginagamit. Karamihan nung na-assign ako sa Manila kasi ang ginagawa ng mga sindikato is inuutusan yung bata. Oh. Yung bata ang ginagamit. Then sila yung So, kaya nakikita mayroon kasi akong priority na tinututukan sa CCTV camera. Opo. So, yun sir, no, nakita natin dito, talagang ang mandato ng Public Order and Safety Office is to maintain yung order ng buong bayan at yung seguridad ng bawat bayan. Kasama din yung mga PNP at iba pa po natin mga kasamahan. Tama po ba ako, sir? Actually, yun nga yung sinasabi ko, Sir Paing, kanina, na POSO is a force multiplier in maintaining peace and order in support sa PNP. PNP, tama yan. So sir, yun na-mention na rin natin, isa sa mga lagi natin nababasa mga comments dito, tungkol naman ho sa traffic. Nasabi nga natin kanina, isa sa mga tinututukan din natin yung mga enforcers natin na tumutulong sa pag-maintain ng traffic. Sir, kumusta na po ba ang ginagawa natin ng paraan para maibsan po yung traffic na nararanasan natin during rush hours? At ano po ba yung mga ginagawa rin nating mga proyekto para mabawasan naman po yung problema natin sa bayan, lalong-lalo na po sa may mga parking? Okay, dyan naman sa mga parking area, may designated tayo dyan Opo. na parking area. May P-parking din doon sa may harapan ng sa Royal Mall. Opo. Doon lang yung mga libre na hindi nagbabayad yung sa harap ng PSU at saka dito sa may harap ng CSI. Opo. Oo. Yan yung mga parking. At the same time, pinapapasok na natin yung iba doon sa plaza. Opo. Maliban doon, mayroon pa doon sa may basketball court. Binibigyan natin sila ng Binibigyan parking natin. space. Okay naman. Actually, yung takbo ng ginagawa nila. Pero pag umalis na yung traffic enforcer bumabalik. Opo. So sabi ko, mamaya nandyan na naman sila. Parang water lily na pag itinulak mo, mamaya nandyan na Babalik. naman. So yun yung kailangan natin, yung disiplina talaga. Kahit na we deploy 100 puso dyan, hindi makakaya yan kung walang disiplina talaga yung Yung mga kababayan natin. Yan po. So, it shows lang din kasi doon sa sinasabi ni Colonel, kahit na ano namang gawin ng munisipyo, if hindi tayo makikikooperate at magiging discipline enough, talagang mahihirapan po. So, sir, maliban po dito, definitely marami tayong mga nanguhuli, mga kolorong ng mga tricycle. Ano po yung mga penalties na ginagawa natin dito? Paano natin to solve po? Actually, yung mga kolorum na yan, pag nahuli, mayroon silang penalty. Aside from that, pinapasa natin yung mga pangalan nila doon sa LTO. Once na mag-renew ng lisensya, makikita doon. Opo. So, as requested by LTO, na kung pwede, lahat ng pangalan ibigay, lahat ng detalye ibigay. Ang problema lang dyan, Sir Paing, kasi pag nahuli na, Opo. gagarahin na yung nahuli na motor,
pupunta na naman sa ibang kumpanya ng motor, maglalabas Kuha nila ulit. naman ng bago. O kukuha ng bago. So naiiba na naman yung pangalan naman na so ito bago, ganun. So ito yung mga technique nila para hindi sila mahuli-huli. But gumawa na kami ng paraan diyan na pati yung mga TODA, I encourage them na i-report sa akin. Actually, marami na nagre-report na ito bumiyahe na diyan, nandiyan na yung number. Huliin nyo na, sir. So, yun yung mga binabantayan namin. May mga records na yan. Yes po. So yun talaga, no, maganda yung coordination din ng POSO, LTO, with regards sa mga kolorum at saka sa mga violators, mga traffic violators. Sir, isa pa pong detalye natin kasi nasa sa inyo rin po yung command center ng ating CC. Kumusta sir? Kumusta yung ilan po ba yung mga camera natin na gumagana ngayon? Tapos, ano ba yung mga magagandang kwento? May mga nasosolve po ba tayong kaso gamit itong mga CC? Okay, unang-una, Sir Paeng, bali, noong pag-upo ko is may 129 na serviceable na camera natin. Nung dumaan yung bagyo, yung litis lang, Opo. naging 82 na lang. Kasi natumba yung dito sa Royal Mall. But the MDR and the ICT, sila po yung tumutulong sa POSO para magawa ng paraan na ma-establish yung mga camera. Kasi doon sa technician ko, I instructed my technician na before February 15 dapat yung mga nandito sa poblasyon ay dapat gagana. Kasi sabi ko maraming activity pagdating ng March. So I need the camera na dapat effective kung anong gagawin. Sabi ko, you need to coordinate with ICT, but the MDR initiated na sabi niya, mag-usap tayo at tutulungan kita. Then dumating naman yung ICT, so tutulungan din yung POSO regarding doon sa camera. I am very happy na marami palang gustong tumulong din sa akin, lalong-lalo na sa ICT. Siguro, pati yung sa PIO at saka sa inyo, Sir Paeng, baka matulungan nyo rin kami para at least as early as February solve na yung problema natin. Yes po, sir. Sir, isa din po yan sa tinututukan natin kasi yung mga antena na natumba nung bagyo. Nagkakaroon po ng mga walang nakukuhang mga camera. Sir, may mga kaso po ba tayo lately na na-solve dahil sa mga Marami tayong kaso, lalo na yung vehicular accident, marami. play. Ito yung mga ibang footages, no, na nakikita natin ngayon sa Facebook natin. Ito yung nandito sa cellphone ko, pero hindi natin mapapakita dito, no? Yan po, nakikita natin dito sa mga ilang footages na nakuha po ng ating mga CCTVs na madaling nakatulong para ma-resolve po itong mga kaso natin para mas mabilis na ma-solve po natin kasi mamaya-maya may papakita pa tayong maraming mga videos, mga footages na nakatulong para mas maagaran po at mas mabilis nating ma-solve yung mga problema, lalong-lalo na po yung mga vehicular accidents. Oo. Yan po. Sir, bago po tayo tumuloy dun sa mga vehicular accidents na to, mga nakikita po natin nakahagip ng ating CCTV na nakakatulong talaga pag sa resolve ng mga krimen na to. Sir, isa pang question ko with regard to wait lang na ano ako. Na ano pa. So yan, marami. Tapos sir, sa tulong ng CCTV natin, nakakapag-responde tayo kaagad. Nakapagpapadala tayo ng tansya. Tama ba ka doon? Pag yung mga pag mga aksidente,
pag isang tawag lang, automatic yan na pinupuntahan nila. Opo. Nag-comment nga sila sa sobrang snappy, muntik na daw masagasaan yung pasyente rin eh. Kaya sabi ko, pasensya na kayo kasi yun pa yung driver pala na piloto ang yung aeroplano. Biniro ko sila. But kinausap ko na lahat ng driver na dapat pag nandoon na sa area, huwag na yung masyadong sobrang snappy. Ano lang sila? Relax lang sila. Aside from that, kasi pag dinadala ka agad yan sa hospital for initial treatment. After that, kung sasabihin ng BDH, okay, dalhin sa mas sa ibang malaking ospital, okay lang 'yun, walang problema. Ang pakiusap ko lang sabi ko sa kanila, basta dadalhin yung pasyente within Pangasinan, kahit sa dulo-dulo ng Pangasinan, basta Pangasinan, ikikiter namin 'yan. Walang problema. Susunod lang tayo doon sa protocol policy na ginawa kasi doon lang tayo, yun lang yung libro natin. Sana maintindihan ng kababayan natin na mayroon tayong sinusunod. Opo. So, yun lang, Sir Paing. Maliban doon sa, maalala ko nga pala yung ICT at saka yung MDR, in-inspection na nila, itatayo na nila yung antena na malaki dito sa parting, yung sa annex building. Opo. So, sabi ko sa inyo, before 14 matatapos yan kasi may target date. Basta matulungan kami ng ICT at saka MDR. Yan po. So sir, maliban ho dito, alam naman po natin, isa sa mga programa po na nabigay din po ni Mayor, nag-donate siya ng mga e-trikes ilang pag-augment sa poso. Kumusta na sir yung mga e-trikes natin? May libre pa bang sakay? O maliban sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga kababayan natin, ano pa yung mga nagagamit natin ang e-trikes? As of now, kasi palaging nagamit nung COVID pa palaging yun ang ginagamit. So, naging nasira ngayon. So, nag-request kami ng battery para mapalitan. Oo po. Kasi pag nasira yung battery, talagang hindi lang dito, Sir Paing, kinukuha siyan, iba yan. Ngayon, dumating na rin yung battery nung isang araw. Ito, sabi ko, dadalhin, nirequest na namin kay Sir Awing, dadalhin na yan para magawa at magamit din natin. So, before siguro itong February, magagamit na natin or sa mangalawa, next week, magagamit na natin. Okay na yon. Okay. So, sir, may ano lang muna ako, may basahin ko lang isang question ng viewer po natin, si Sir Rene. Isa po siyang consultant po sa LGU po natin. Sir, paano daw pong makaka-avail ng parking space na hindi naman malayo sa municipal hall? Medyo nahihirapan ako mag-park araw-araw sa plaza kasi palaging may naka-reserve spaces along the street in front the municipal hall at plaza. May reservation ba doon? Paano ba yun, sir? Sa butit na banggit mo yan, magandang tanong yan. Opo, para at least kasi medyo may maraming Dito sa loob kasi ng dito sa loob ng munisipyo, pag Monday, dapat ang nagpaparking diyan yung mga municipal councilor. Pero pag katapos nila, sabi ko sa bata ko doon na naka-standby, tanungin yung councilor kung bukas gagamitin para may resolve natin. Kung sakaling hindi nagagamitin, after yung session nila, pwede natin ipagamit sa kabila. So may number yan. Maliban dyan, siguro dyan sa may harapan kasi mga empleyado na rin natin yung naka-parking. Pwede naman sigurong bigyan natin ng space pero hindi permanent. Ibig sabihin, first come, first serve basis. Yan nga yung kasi mahirap din na sabihin natin na paalisin yung mga nauna na, empleyado rin yan ng ating lokal na pamahalaan. So, sana maintindihan din nila na first come, first serve. Kung sakaling gusto nyo nang makaparking ng maganda-ganda, siguro maaga kang pumasok. Oo, maaga kang pumasok. Para mauna ka. Para yun ang purpose din na at least yung mga empleyado, maaga silang pumapasok, makikita dyan kasi nauna silang nagparking, di ba? Oh yeah, sige. Oo. Ako ganun din ako lagi. Kaya maaga ako pumapasok para mauna ako dun sa unahan.
Anyways, sir, napakaganda ng ating napag-usapan sa mga activities at sa mga programa po ng Public Order and Safety Office. Sir, bilang panghuli na lamang po, baka may mga bilin po kayo sa ating mga motorista at mga mamamayan para sa kaayusan ng ating pong bayan. Any messages po for them? Okay, Sir Paing, gusto ko lang ipaabot sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa yung mga pumupunta rito sa Bayambang, na sana sundin natin yung daloy ng yung traffic rules and regulation. Pag alam natin na bawal, nakalagay naman na yung no parking, huwag yun naman tanggalin. Kasi yun yung sinusundan natin para maganda yung ayos ng mga sasakyan. At the same time, pag pinagsabihan kayo na ilipat nyo talaga kasi yun ang nakakaharang. Yan nga yung minsan na isang Sir Paing, isang teacher na lasing, kakain lang ng balot, pinarking niya sa gitna. So hindi naman makadaan yung mga sasakyan. Opo. So sana ipaano natin yung yung ikauunlad ng ating bayan, disiplina ang kailangan. Dapat ulit-ulitin natin yun eh. Sana huwag kayong masasaktan dahil kami ay nag-i-implement lang yung tama na ginawa ng lokal na pamahalaan para sa atin yun, hindi para sa ibang munisipyo. Kaya sana sumunod tayo. Huwag na tayong magsabi kung sino-sino yung padrino kasi talagang yun talaga. Kaya nga biniro ko Sir Paing eh. O kung ginamit nila si Kapitan, sabihin nyo, gamitin nyo rin yung pangalan ko. Gamitin yung pangalan ko na ini-implement natin yan. Dahil yun talaga yung patakaran. Yun lang sundin natin yung patakaran ng lokal na pamahalaan. Wala na tayong problema dyan eh. Hindi na tayo So I need your cooperation, support, particularly yung mga barangay captain din na yung mga tao nila, dapat pagsabihan nila pag pumunta dito sa bayan. Yun lang, Sir Paing, maraming salamat. Ulitin ko, sana nakapagbigay din ako sa programang ito ng kaalaman sa tungkol sa trabaho ng puso dito sa Bayambang. Lalong-lalo na kung ito ay magiging syudad na. Yan po. Sir Colonel Solomon, kami po rin po napapasalamat sa time at saka sa pagkakataon po na masagot po yung mga ilang katanungan ng ating mga kababayan. Saludo din po kami sa sakripisyo ninyo at patuloy po ninyong pagprotekta at pagbibigay po ng seguridad sa bayan po ng Sir Colonel Solomon, maraming pong salamat. Magandang araw po. Thank you po. Sa susunod po, sir. Thank you. Thank you po. Yan po mga kaibigan, atin pong natunghayan ang atin pong talakayan at kumustahan sa atin pong Chief ng Public Order and Safety Office, walang iba si Colonel Leonardo Solomon. Maraming pong salamat, Colonel. Sa pagkakataon itong mga kaibigan, atin pong patuloy na magbigay po ng mga karagdagang report at iba pa po mga kaganapan sa nakaraang linggo. At bigyan niyo rin po ng pagkakataon na batiin po muna natin ang ating mga nanonood at nagpapa-shoutout sa atin pong live FB sa program po ngayon. Nandyan sila Ma'am Rosebel Nunez Magno watching from sa ating SB. Hello po. From Manambong Parte, Ma'am Gloria Flores Bangkod. Nandyan din po from Bicol Sur, si Ma'am Lolita Fernandez Picar. Nag-smiley po si Ma'am Jazriel. Hi. Smile. From California, USA. Happy Three Kings din po, Sir Mario Argisa. Kaya Biab, ang atin pong avid fan ng programang ito. Batiin ko na rin po yung kaibigan ko nanonood. Sir Louie. Hi. Louie, kumusta? Binabati ko na rin po ang, may pabati po si Ma'am Zosima sa kanyang nanay na magbe-birthday na 79 bukas. Happy birthday po. Nako, birthday din po pala ng kapatid ko ngayon, si Utot. Happy birthday, Utot. Ayan, binati na kita. Nakakulimbatan ako ng 500 kanina eh. Yan po, Sir Dennis Tigno. Sige po, ito pong rekomendasyon nyo po dito ay pag-aaralan po ng Bayambang Poverty Reduction Action Team para ano po may bibigay po nating tulong. Yan. From Canada,
Miss Ma'am Macvi Latorre. Kumusta po? Watching from Canada. Kumusta rin po kayo dyan sa Canada? Sana po maimbitahan niyo ako dyan sa Canada. Yan mo, yes po, nagkakaroon po ng solusyon. Ginagawan po ng paraan yung army worms po natin. Kumusta po kayo dyan, Latorre family? Good morning din po, Ma'am Joe De Vera Albarida. Good morning. Nice one, Insan. Keep up the good work. Marilyn Flores. Yan po, good morning po. Mas kalupa to my junior me. Yan. Siguro si Colonel to, no? Hindi naman ako. Yan. Pa-shoutout din po si Sir Matthew Nang. Watching from Antipolo, Taga-Idong, Gar, Sabangan, Banyaliktad. At binabati ko rin po ang atin pong mga minamahal na mga tindero sa atin pong public market na pinangungunahan po ng atin pong OIC Market Supervisor, Ma'am Jernaline Santos. Kumusta po kayo dyan? At lalong-lalo na po dun sa nagpahiram pong speaker na Muslim para kay Ma'am Jernaline para po mapakinggan po tayo dyan sa loob po ng public market. Magandang umaga po. Happy New Year! At sana naman po malakas ang benta sa mga panahon po na ito. Yan. Laban. Ano to? Si Sir Darwin Custodio. Good morning po. Sana magkaroon ng towing system dito para makukulit na nagpa-park sa maling lugar. Actually, Sir Christian Villafuerte, meron naman pong towing po. Tinutow po ng atin pong poso kapag nasa illegal po na parking. Hi, Auntie Marlene. Happy New Year. May tita from Malabon. Hi. Good morning, Bayamba. Good morning also, Sir Jimwell Erto. Pa-shoutout po, Liam. Hi, shout out. Good morning, tita. Yan, binabati rin po natin ang atin pong mga minamahal na mga miyembro po ng Philippine National Police Bayambang. Good morning po. Nanonood po sila ngayon sa Bayambang Municipal Police Station sa pangunguna po ng kanila pong Hepe, Police Lieutenant Colonel Norman Florentino. Good morning po. Shout out din po sa kasama kita sa Barangay Foundation. Nanonood din daw po sila doon. Kasama nila si Sir Adrian Manalang at syempre ang kanila pong CEO. Walang iba kundi si Sir Romil Junio. Shout out din po Ed Sakino. Good morning po. At syempre si Ma'am Regina Macareg. Happy birthday po sa kanya. Oh, happy birthday Ma'am Regina. From Lourdes Hules, Tabilin. At syempre nandyan din po nanonood sa atin. Kasama po natin si Sir Romeo Kiambao. Hi Sir RTQ. Happy New Year. Good morning po sa inyong lahat. Siyempre, binabati na rin po natin lahat po ng mga nakikinig sa mga kasamaan po natin na nandyan sa may PNP, nandun sa po yung mga ating po mga good taxpayers na talaga namang nandun po, nagbabayad na po kanila ng mga amilyar, nagbabayad ng amilyar at saka mga business permits. Nandun po sila sa Annex Building, dun sa ating one-stop shop po. Kasama po ang ating pong assessor at ang ating pong tresorera na si Madam Luisita Danan. Yan mga kaibigan, patuloy po nating babasahin ang atin pong mga comments maya-maya. So, ito naman po, mga kaibigan, noong December 28 at 29 ay nagpamahagi po ng gift pack sa school supplies si Mayor Kiambao sa pamamagitan ng kasama sa Barangay Foundation para sa 120 children with disabilities ng Stack Bayambang mula sa iba't ibang barangay. Nagpapasalamat po ang MSWDO at Stack Bayambang sa pamaskong handog na ito. Nagpresenta rin kay Mayor Kiambao ang iba't ibang focal persons ng RHU1 sa ilalim ni Dr. Paz Valio upang ipaalam sa kanila ang mga naging accomplishment ng nagdaang taon. Ito ay ginanap noong December 29 sa event center na pinanood naman ni Mayor Kiambao via Zoom video. Ongoing din po ang pamimigay ng Department of Agriculture ng reimbursement sa nagastos ng mga lokal na magsasaka para sa mga pataba o fertilizers. Ito ang tinaguriang fertilizer scheme sa ilalim ng Rice Resiliency Project ng Departamento. 100 farmers kada araw ang binigyan ng naturang reimbursement na magtatagal hanggang January 24. Sa mga kabilang dako mga kaibigan, inuulat ni Bayambang PNP Chief Police Lieutenant Colonel Norman Florentino na sa pagsalubong ng bagong taon, nagtala ang bayan ng Bayambang ng 0 casualties mula sa paputok at 0 casualties sa stray bullet. Ito aniya
ay ayon sa datos na nakakalap mula sa Bayambang District Hospital at Santo Niño Hospital. Wala ring naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa naaraw na iyon. Yun naman po ay ayon kay Dr. Paz Valio. Kaya muli po mga kaibigan, iisa lang po ang active case natin ngayon sa bayan ng Bayambang, kaya kailangan po ng disiplina para naman po at pakikiisa para po naman mapagpatuloy natin ang ganitong mga activities. Mga kaibigan, aprobado ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan ang mga sumusunod na mga ordinansa at resolusyon ng lokal na pamahalaan ng Bayambang. Narito po ang 2021 Annual Budget, 2021 Annual Investment Plan, Children's Code at New Normal Code in response to COVID-19 pandemic. Congratulations po sa ating Sangguniang Bayan sa pamuno ni Vice Mayor Raul Sabangan at ng ating mga masisipag na mga konsihal. Siyempre, ang ating pong pangmalakasan na SB Secretary Sir Joel Camacho sa mga aprobadong codes at iba pang mga resolusyon na inaprubahan nga po ng Sangguniang Panlalawigan. Yan, binabati rin po natin. Hi, nanonood na po ngayon sa atin ang atin pong pinakamamahal na Mayora Nino Jose Kimbao. Hi ma'am, good morning. Yes ma'am, good morning po. Thank you po for watching and supporting this program. See you later po. Hi ma'am. Yes, this is me. That's Poca. The Poca of Mayora. Hi. Thank you ma'am for always there for us. Maraming pong salamat. I hope to makasama namin po muli kayo dito sa ating programa. Perhaps we will be scheduling it para naman po sa mga activities that we're going to have soon. Yan mga kaibigan, alam niyo po na meron na pong alam po ba ninyo na sa bisa po ng Provincial Ordinance number 253/2020 o ang ordinance granting relief in the form of condonation of interest and penalties on unpaid real property taxes within the territorial jurisdiction of Province of Pangasinan for the year 2020 at ang siyempre ang ordinansang inihatid din po ng Sangguniang Bayan. Ito po yung ordinance po na granting tax amnesty on relief on delinquent real properties and business taxes as of December 31 and prior years ay mawawala lahat ng penalty o interest sa mga amilyar na babayaran natin ngayong taong 2020 o noong taong 2020. Ang babayaran na lamang natin ay yung mismong tax at wala na pong interest at surcharges at iba pa pong mga penalties. Bukod pa po dito ay meron pa pong 20% discount na makukuha kapag nagbayad tayo ng amilyar sa unang quarter po ng taon. Yan mga kaibigan, ito po yung ginawa po ng atin pong Sangguniang Bayan sa pangunguna ni Vice Mayor at ng atin pong mahal na Mayor, Dr. Cesar Tirado Kiambao, na magbigay po ng amnesty. Ibig sabihin po, yung mga utang po nating amilyar nung mga nakaraang taon, kapag ngayong 2021 po kayo magbabayad, wala pong penalties at wala pong interest na babayadan. Kaya nga naman po talagang hinihikayat po natin ang bawat bayambanggenyo na magbigay po ng atin pong ambag. Di po ba? Ito po yung responsibilidad po natin. Ang pagbabayad po ng tax o ng real property tax po ay ito po ay talaga namang obligasyon ng bawat mamamayan. Hindi po ito utos lamang ng atin pong lokal na pamahalaan, pero ito po ay nakasaad sa national law. Kaya talaga namang ito po'y parte natin. Ginagawan na lang po ng lokal na pamahalaan na bigyan po kayo ng pagkakataon na mabayadan nito. Just the principle po na hindi na kayo magbabayad ng penalties at saka interest po. Sa madaling sabi po mga kaibigan, kung noong 2011 hanggang ngayong 2020, hindi ka po nagbayad ng real property tax mo, so ibig sabihin po nun, hindi ka nagbayad, so dapat merong penalty kasi hindi ka nagbayad. Tapos, definitely po, nag-i-interest po yon. Ngayong 2021 po, kapag binayadan nyo po lahat yon, yung mga utang po ninyo, wala po kayong babayad ng penalties at saka interest. Just the principal, yun lang po yung principal na mga na tax ang inyo pong babayadan. Pero alam nyo po dito sa Bayambang, yun nga po nasabi ko nga po, nagbigay po tayo ng ordinansa nagpasa. Naiintindihan kasi ng munisipyo na mahirap ang pamumuhay ng marami sa ngayon.
at ayaw naming dumagdag sa inyong mga bayarin. Pero dahil ang pagbabayad ng tax ay required sa batas, ito nang naisip ng Sangguniang Bayan para kahit papano maibsan ang hirap ng ating mga kababayan. Para ma-implementa ito, ay hinihintay na lang po natin yung Sangguniang Panlalawigan at nasa kanila na po ang papel. Kailangan na lamang po nila itong aralin at maaprubahan. Mga kaibigan, bago po sa mga natitira pong oras po ng ating pong programa, nais ko lamang pong bigyang diin ang dalawa po nating malalaking balita na naihatid sa araw po na ito. Kahapon po, nakatanggap po tayo ng kopya ng transmittal copy po na ang atin pong mahal na Senador Migs Zubiri ay nag-author po ng isa pong bill. Ito po yung kakambal na bill na inihatid ni Congresswoman Baby Arenas sa Kongreso at meron na po itong kakambal na bill sa Senado. Ito po yung making the mga ball as alienable and transferable po na lupain. Napakarami pong dekada, marami pong dekada na nakaroon. Sa mga pagkakataon pong ito ay magkakaroon na po ng tsansa yung mga gumagamit po ng lupa doon na mapasa kanila na po ang mga lupang sinasaka po nila. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na kongresista, Congresswoman Rachel Baby Arenas at ang atin pong senadora nagsulat po ng bill na ito na si Senator Migs Zubiri at syempre naman po sa atin pong napakasipag na mahal na mayor. Ilang taon na problema to ng Bayambang, ilang dekada na to na problema ng Bayambang, si mayor lang pala talaga ang makakasagot nito. Kaya nga sabi nga ng mga youngsters kagaya ko, si mayor lang ang sakalam. Salmak, di ba? Si mayor lang ang salmak, sakalam. Maksil or malakas. Maraming salamat, Mayor, sa pagbibigay po ng inyo pong tulong at pagbibigay po ng pagkakataon na mabigay nga po natin ito sa ating mga minamahal na mga kababayan. Mga kaibigan, isa pa pong magandang balita. Dinismiss po ng ombudsman ang isang kaso na laban kay Mayor Cesar T. Kiambao. Ito po'y dinismiss ng ombudsman. Ito po yung kaso, ito po'y paratang ng ilang mga tao sa atin pong mahal na mayor tungkol po sa di umanong ito po, babasahin ko po yung kopya ng this is a joint resolution po, laban po, this resolves complaint for violation of Republic Act number 7080 and sections 3B and others po, mga kaibigan, na dismiss. At because, ang sabi nga po dito, wherefore the complaints against the respondent po is dismissed for the lack of merit. Ito po yung mga tao po na nagbibigay po ng dungi sa pangalan ng ating mahal na mayor, napatunayan po ng ombudsman na wala pong basihan ang kanilang kaso at paninira lamang sa atin pong mahal na alkalde. Kaya naman po pinapatunayan po na to na patuloy po ang pagbibigay po ng tama at totoong serbisyo na talaga namang tatak, total quality service, tatak Team Kiambao Sabangan. So mga kaibigan, hindi ito panahon ng paninira or hindi ito panahon para magsiraan tayo. Ito pong mga panahon na to sa mga nararanasan nating pandemiko. Ang kailangan po natin ay pagkakaisa at pagtutulungan para patuloy po tayong umunlad at patuloy po nating mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak at ang atin pong mahal na bayan. Kung mahal mo ang Bayambang, wag na po tayo manggulo, wag na po tayong manira. At hindi po ito panahon ng eleksyon. Ang kailangan po nating pagtuunan ng pansin, paano natin matutulungan ang ating mga kababayan na malampasan ang pandemyang ito at mabigyan ng pagkakataon na muli tayong makabangon at muli na tayong bigyan ng pagkakataon na mamuhay at magkaroon ng maayos na buhay ang ating bawat minamahal na mga bayambanggin. Kaya nga naman, dito mga kaibigan, before we formally end, talaga namang basahin na po natin ang ating mga last greetings. Yan. Wow, kinikinig si Ma'am. Hi, Mayora. Parang say, hi, Ma'am. Good morning po. Yan.
Nice program. Pa-shout out watching from UAE. God bless Bayambang. Hi, Sir Vernel Defonso. Ano? Ugip ka ni Urong. Ugip ka lang man bantay. May late lang daw siya. Yan, oh. Yan. At syempre, pa-shout out na rin po sa batch 1980. Yan, so muli po mga kaibigan sa lahat po ng mga nanunood at kasama po natin ang programang ito. Maraming pong salamat. So ngayon, dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Abangan natin muli ang Bayambang Gen News live sa darating pong Miyerkules, January 13, kung saan talaga po mga kasama natin ang atin pong napakagwapo, napakasipag, at hot na Vice Mayor. Walang iba kundi si Vice Mayor Raul R. Sabangan. Kasama natin siya sa darating po na Miyerkules. Mga kaibigan, ang atin pong programa ay inyo pong mapapanood tuwing alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Miyerkules at Biyernes po. Kaya nga po, patuloy nyo po sana i-tune in, i-share at ikalat po ang programang ito para mas marami po tayo mga kababayan na mapapanood. So mga kaibigan, sabi ni Ma'am Mercedes Jimenez Serafica, heart, Balon Bayambang Accounting Office, sa lahat po ng mga kasama natin sa Accounting Office, Budget Office, HRMO, MPDC, at sa lahat ng mga opisina po, magandang umaga at maraming salamat po sa panonood po ninyo sa atin pong programa. Ang programa ng bawat Bayambanggenyo, ang programa ng Bayambang. Maraming salamat po muli. Ako po si Rafael Mueco Saigo. Ito po ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kasama na magtatagumpay sa revolusyon laban sa kahirapan. Ito po ang Bayambang Gen News Live! Maraming salamat. Magandang umaga. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon